ang kasanayan sa makrong pakikinig. Una, lumalalim ang sariling pagkakahulugan ng pakikinig. Pakikinig ay pag-aaral, pagpapakahulugan at pakikinig para matuto. Ito ay pagbibigay diwa o pagkahulugan sa wikang sinasalita. Pagbuo ng kahulugan sa pamamagitan ng pandinig, pag-aasan, paghuhula, pagpupokus, paglalarawan, paghuhugnay, paglalahat, at pagpapahalaga. Ito rin ang pangunahing batayan at pinakagamiting kasanayan sa mga sining ng wika. Pangalawa, matutong kumilala sa kung ano ang literal at metaporikal na kahulugan ng mga mensahe. Pangatlo, lalalim ang pag-uunawa sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa personal, ibang tao, kapaligiran at iba pa. Kahulugan sa paligid niya. Ang pang-apat na kasanayan sa makrong pakikinig. Bababa ang kalooban at matutong magtimbang sa mga kaganapan. Sa pahayag na bababa ang kalooban at matutong magtimbang sa mga kaganapan, ay naglalarawan sa pagiging mapuri at pagkakaroon ng kahusayan sa paggawa ng desisyon o pagpapasaya batay sa masusing pagsusuri at pagsusulit ng mga sitwasyon at impormasyon. Panglima na makrong pakikinig. Matutong sumunod sa panuto. Ang pagsunod sa panuto ay isang mahalagang aspekto ng disiplina at responsibilidad. Kapag sinasabi nating matutong sumunod sa panuto, ito ay nangangahulugan ng pagsunod sa proseso. Bago gumawa ng anumang hakbang o aksyon, mahalaga na unahin ang pag-unawa at pagsunod ng mga itinakda at iniatas na pamamaraan. Matutong mag-abstract sapagkat matutong alamin ang kabuuan ng buong pangyayari. Sa pangungusap-anim, sinasabi dito na kung marunong tayong or may kasanayan tayo sa makrong pakikinig, maaari tayong matutong mag-abstract sapagkat matuto tayong alamin ang mga kabuuan ng buong pangyayari. At ang abstract ay isang lagom na ang ibig sabihin ay isang uri ng lagom na kariwang ginagamit sa pagsulat ng mga akademikong papel tulad ng thesis, report, technical lecture, at yun pa. Sinasabi din dito na kapag marunong tayong makinig, maaari nating malaman ang totoong mga pangyayari at maiwasan ang mga hindi dapat sabihin. Sa bilang 7, maiwasan din sa makrong ito ang masyadong palaasa sa mga aklat. Kung may kasanayan tayo sa makrong pakikinig, maiwasan natin ang masyadong palaasa sa mga aklat sapagkat mayroon na tayong mga karanasan, mga opinyon na hindi na dapat natin hanapin sa aklat. Ating pakikinig, isa din yun para hindi tayo umasa sa mga aklat. Dahil kung makikinig tayo sa mga tao sa paligid natin, maaari tayong makakalap ng mga balita, mga impormasyon na hindi na dapat nating hanapin sa mga aklat. Ikawalo, matutong mag-unay sa mga pangyayari na may kaparehong sitwasyon. May mga parehong sitwasyon na matutong mag-unay nga parehong sitwasyon. May nalalaman tayo na may parehong sitwasyon o sa usa ka paghitabo sa usa ka sitwasyon na nag-unay silang duha.
Siyam, matutong sumukat dahil sa pundasyon, matutunan mula sa narinig bilang evidence. Salitang pundasyon, iusara siya kanang imong napundar or imong kanang imong usa na pundar nimo nga na kay ebidensya like education or akay na napundar nimo ingon ana or ang pundasyon ay isang matibay na bagay na umalalay para hindi mawasak o bumagsak sa kabuuan ng isang bagay. 10. Matutong kumilatis sa kung ano ang tama at mali. Kumilatis, it means alerto or talino or imuhang insakto or dili imuhang ikatag. Halimbawa, nung ako ay high school, natutunan kong kumilatis ng ugali ng bawat tao. Muhang kanang nahibawan ang mga kinaiya sa tao or imuhang nahibawan ug unsa ilahang insakto or dili. Kung papairalin natin ang ating prinsipyo o hindi, basta ang importante marunong tayong tumingin sa tama at mali. 11. At napakarami pang kasanayang hindi yata na mabilang. Kasanayan, it means ang imuhang kanang ginabuhat kada adlaw-adlaw nga kanang like kanang magsikat TikTok, sige kanang kanta, sayaw, ingon ana ang kasanayan imuhang ginabuhat kada adlaw-adlaw. Hanggang doon lang po ang aking tatalakayin sa ngayon. Maraming salamat po.